Status quo o pansamantalang ititigil ang pagpapatupad ng pagbabalik ng pangalang Clark International Airport sa Diosdado Macapagal International Airport. Ito ay matapos magkaharap-harap sa isang dialogo ang pamunuan ng Clark International Airport Corporation o SIA, Pampanga Mayor's League at mga kinatawan ng iba't ibang sektor kaugnay sa pagpapalit ng pangalan ng paliparan. Nagugat ang pagpapalit ng pangalan ng paliparan matapos ang isang resolusyon ng SIAC Board. Mas kilala raw kasi ang pangalang Clark International Airport sa ibayong dagat ayon sa survey na ginawa ng SIAC. Paliwanag naman ni SIAC President and CEO Victor Jose Luciano, nagkaroon na umano noong 2001 ng rekomendasyon ng Board of Directors ng Clark Development Corporation para ipangalan sa dating Pangulong Diosdado Macapagal ang paliparan sa Clark Aviation Complex. Kabilang raw siya sa mga lumagda sa naturang resolusyon. Pero sa loob ng 11 taon, hindi umano ito na isabatas dahil walang sumuportang kinatawan sa Kamara. I don't know for some reason whether it was an oversight po, from 2001 to even to 2011, no one has really took the cudgels to submit this to the legislation. Ayon kasi sa batas, tanging ang Pangulo at mga mambabatas lamang ang may karapatang magpalit ng pangalan sa mga infrastruktura at isang lupang saklaw ng pambansang pamahalaan. Kaya naman itong buwan ng Oktubre, nagdesisyon umano ang SIAC Board na gumawa ng resolusyon para ibalik sa pangalang Clark International Airport o SIA ang paliparan. Di naman raw pambabasto sa dating Pangulong Diosdado Macapagal ang naturang aksyon. Kahit raw kasi alisin ang pangalan ng dating Pangulo sa paliparan, ay ipapangalan naman ito sa isang terminal. I meant no offense to the memory of the late President Diosdado Macapagal. There's no need for this resolution. Not only is citing... Naging mainit naman ang diskusyon dahil sa hayagang pagtutol ng mga alkalde sa Pampanga, kabilang na rin ang iba't ibang sektor. Insulto raw ito sa Kapampangang presidente. Pero hindi umano lehitimo ang resolusyong ginawa ng SIAC Board dahil sa ilang kadahilanan. Ayon kay Alex Caugiran, kinatawan ng alkalde ng Angeles, may mga executive order umano si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kung saan ginamit na nito ang damiya bilang pangalan ng paliparan. But there are executive issuances. In the executive order number 193, series of 2003, April, and the executive order number 716, dated April 3, 2008, it is very clear here. Sa ilang dokumentong nakalap ng CLTV News, ipinakita na ginamit na nga ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang damiya sa kanyang mga batas para tukuyin ang paliparan. Naniniwala naman ang mga tumututol sa paggamit ng SIA na sapat na batayan ng mga kautusan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na tumutukoy sa paliparan. Saan nanggaling ang pangalang Clark International Airport? There is no document. There is no national legislation. There is no executive order. There is no presidential proclamation specifically naming that portion as Clark International Airport. May patakaran din umano ang National Heritage Committee na hindi maaaring palitan ang isang national property na ipinangalan sa isang Pilipinong Pangulo. Kasi sinasabi ng guidelines, ang pinagkuhanan nito ay batas, you cannot name a public place if you name it after a president to a lower name personality. Naniniwala naman si Caugiran na hindi sangkot ang Pangulong Benigno Aquino III sa naturang aksyon. Ayon naman kay Luciano, hindi muna raw ipapatupad ang resolusyon at pagpupulungan muli sa susunod na board meeting ng SIA. Yes, I believe we will, in the next board meeting, I will bring it to the board. No, I think it's just fair that we listen to the sentiments of because they represent the people of Pampanga, of the province. No. Dagdag pa ni Luciano, hindi naman raw sa kanya nagmula ang inisyatiba at hakbang sa pagbabalik ng pangalang SIA. Sa isang dokumentong ipinamahagi ni Luciano sa pagpupulong, na batay sa minutes ng SIAC Board meeting, lumalabas na si SIAC Development Corporation CEO and President Attorney Felipe Antonio Remulyo daw ang may panukala sa naturang resolusyon at inaprubahan ng mga miyembro ng SIAC Board. Kasama si cameraman Mark Pareho, si Don Soyong nag-uulat para sa CLTV 36 Balitan.